araw, teammates, at welcome ulit sa isa na namang masayang kwentuhan dito sa Sports Banter. Kami po ang inyong host. Ako po si Daryl Oclares. At ako po si Rafael Bandairel. At teammates, makakasama natin ngayon sa ating Sports Banter si Carl Edru Yulo, isa sa top gymnast ng ating bansa. Ayan, magandang araw. Magandang araw, Eldru. Oh, very special tong show natin. Oo, syempre. Carl Edru Yulo na yan. Oh, diba? Siyempre, Eldru, alam natin, isa ka sa mga rising stars sa eksena ng gymnastics dito sa Pilipinas. So, ang unang tanong namin sa iyo, ano ba ang pinagkakaabalahan ng isang Eldru Yulo araw-araw? Yung training po, kung paano po ako makaligtas sa araw na yun. Kasi minsan nakapagod talaga mag-training. Kaya iniisip ko kung paano ko mapapakita kay coach na maganda yung training ko habang pagod na talaga ako. Pero hindi ko siya pwedeng ipakita kay coach na pagod na ako. Ang kailangan ko lang gawin is matapos na magandang training. Yan. Pero di ba, Edru, at the same time, nag-aaral ka rin, no? Sa, if I'm not mistaken, sa Adamson ka pa rin nag-aaral. Yes po. So, paano ba na pagsasabay yung pag-aaral mo and then the first training, nabanggit mo nga kanina, na kailangan di mo makipang pagod ka sa coach mo. What keeps you motivated na mag-continue mag-training pa rin? Siguro po sa pangarap ko po kasi gusto ko po talagang sumali po talaga sa Olympics. Bata pa lang po talaga ako. Kaya araw-araw po pinupush ko po yung limits ko para maabot ko rin po talaga yung pangarap ko na yun. Kasi sobrang hirap po na makaabot po sa ganun eh. Lalo na po sa ngayon, ang dami na pong mas may gumagaling po sa akin. Hindi lang sa Pilipinas, pati po sa ibang bansa rin po. I'm sure mapag-uusapan natin yung Olympics mamaya, partner and Eldru. Pero una sa lahat, balikan natin yung sinabi mo kanina sa training mo. Halos pagod na pagod ka talaga pagkatapos. Ito ba yung, para sa'yo, ito yung sign na nagkaroon ka ng isang magandang training sa araw na to? Yung pagtipong dumating ka sa point na talagang halos pagod ka na? Yes po, kasi minsan pag pagod na ako, tapos sobrang ganda ng training ko. Parang makalimutan mo yung pagod kapag ganun. Pero minsan talaga, hindi mo maiwasan yung, syempre, athlete tayo na mayroon din akong tinatamad na araw. Hindi ko rin maiwasan yung ganun. Kaya minsan, parang isa training ko na pagod ako. Like parang inaano ko lang, binabawasan ko yung masyadong galaw ko. Yun lang. And syempre, may injure ka rin kung masusobrahan eh, di ba? Yeah. And para makalimutan ko rin yung pagod ko, like parang dinadaan ko na lang sa tawa or sa saya habang nagpo-focus. Di ba ang hirap pakinggan? Mahirap pakinggan pero nagagawa ko po siya na habang nakipag-usap sa teammates. Tapos kapag mag-attempt na nakafocus na, parang ganun. Pero despite yung mga araw-araw mong pagod, of course, training, hardcore, intense na ng pa-intense yung training mo habang nag-i-increase din yung difficulty ng mga routines mo. Kumbaga, ano yung nag-snap sa utak mo na ito, bawal kang tamarin, bawal kang hindi mag-training ngayong araw? Ano yung naisip mo during that mga ganong klaseng moment sa pag-training mo? Siguro po, darating lang yun kapag wala akong napapakitang magandang training kay coach. Like parang kailangan kong pilitin sarili mo. Like, ano naman, hindi yung pilit na gusto ko lang gawin to. Like, yung pinipilit ko, like, nilalabanan ko yung pagod or yung katamaran na sana may pakita ako na maayos kay coach, sana masatisfy ko si coach sa training ko. Mga ganun. Eldru, alam natin ngayon pa lang yung mga achievements mo, marami ka nang nakuha eh. And alam natin, syempre, malayo pa yung pangarap mo dahil yung main goal is makatungtong sa Olympics. Pero ngayon marami ka nang na-achieve. In-expect mo ba na at this age, ganito na yung narating ng iyong career? Siguro po, yeah. Nagugulat din po talaga na, kaya ko po pala itong ganitong bagay na to. Hindi ko in-expect yung ganito. Well, siguro, dun sa part na na-realize ko na nagbunga na rin po pala yung mga pinaghirapan ko nung bata po ako before na competition, nagbunga rin yun. Ayun lang po. Pero ito, given na yung mga achievements mo, of course, patuloy pa rin kami namamanga every time na umahakot ka ng mga medalya, mapa-international or local competition man. Pero nakakaramdam ka ba ng pressure, most especially, ang laging tinatanong sa'yo pag na-interview namin sa media, no? Kumbaga, gusto mo ba mag-Olympics? Ready ka na ba sa 2028 Los Angeles Olympics? So may nadaragdag bang pressure sa'yo? Knowing na a lot of people are expecting na
makapag-Olympics ka rin? Siguro po, onti lang po. Hindi siya yung pressured na pressured. Kasi po, mas iniisip ko po talaga kung ano yung makakaya kong gawin or kung ano yung nabigay ko. Kasi mas iniisip ko kung ano yung mas best for me. Kasi kapag inisip ko yung mga expectation ng like parang madadown ako na parang hala, ano kaya sasabihin ng ibang tao mga ganito. Kaya hindi ko na rin po masyadong iniisip yung mga expectation ng ibang tao. Gagawin ko lang po kung ano yung makakaya ko or kung ano yung best ko po. Ayun lang po. Okay, Eldrew, speaking of the Olympics, alam natin sa 2028 pa yan, meron pa tayong halos 3 taon. Apo. Pero ilatag mo nga sa amin para para malaman din ng mga teammates natin, ano yung step-by-step process, ano yung path mo papuntang Olympics? Siguro po yung path papunta po. Siguro po kasi I put everything si God talaga ang una ko pong nilalagay sa center ng lahat. Sa pag-aaral, sa school, sa training, or kahit saan pa yan, sa family, tsaka sa iba relationship. Parang ang inuna ko po talaga is si God. And sunod ko po doon yung mental. Then yung physical. And then yung kailangan maging like spiritual din po yun. Kailangan maging handa po talaga sa lahat po. In terms of the mga competition siguro na kailangan mong salihan para makatungtong ka doon, alam na ba natin yun o malalaman pa natin as the years go by? Ayun po, malalaman pa po natin. Kasi parang hindi na po pwede na sasali lang po basta-basta. Parang syempre kailangan din po sumali ng mga deserving people din po. Like other people po talaga. Pero sa ngayon ba, Eldrew, since you're 17, sa juniors ka pa rin magka-compete, no? Tama? For Yes the gymnastics. po. Yes Pero ano yung nilook forward mo dahil for sure slowly magka-transition ka na rin dun sa seniors Next year category. po. Next year. Yeah. Siguro, ano pong nilook forward? Kumbaga, are you ready na ba? Competition? Are you ready na ba for the Seniors na division, tougher competition na for the seniors category? Siguro po, I cannot say that I'm not that ready po. Pero I'm getting ready po for my senior time po. Pero, yun po, inaano ko po siya, binibuild up ko po siya ngayon para by the time na mag-18 ako, kaya ko na po or ready na po ako. Pero pagka dumating ka sa Olympics at sakaling Unlimited. makakuha ka ng Gold. medalya. An Sabihin natin incentive. gold. Oo. Di foreseeable naman yung gold siguro. Meron ka bang mga naiisip na kung ano-ano yung mga Gustong bilhin. mga ganun, Okay. mga pangarap mong ma-attain. For your family. Oo. For my akala ko just for me. Pwede rin sa'yo. Sa'yo rin. Sige po. First sa family po is, siguro ang gusto ko po sa mabigay sa family ko po is lupa po talaga. Lupa, bahay, and siguro madala sila sa ibang bansa din po. And for me po, siguro mga useless things lang po, mga like cars, mga mamahaling motor, ganun. Kasi I'm more like motor than car. Kasi sobrang hirap mag-car dito, sobrang traffic. tama. Eh. Totoo. So nagmumotor ka pala. Oo, motor ka na. Mas galing ko pala si Eldrew sa akin. Hindi ako marunong magmotor eh. Hindi ako talaga marunong magmotor eh. Pero ito, Eldrew, balik naman tayo sa gymnastics career mo. No? Nabanggit mo during one of our interviews, ang favorite mo talagang event is vault. And of course, yung floor. Dalawa sila. And then, naging Asian Junior Champion ka sa vault. Pero, kung papuwiling ka sa dalawa, ano ba yung pinaka-paborito mo? And tingin mo, kung isa lang yung gagawin mo, buong buhay mo, alin doon yung gusto mong gawin? Siguro po, I might say na hirap. Nako, nahirapan si Eldrew. Siguro po, floor po ako. Floor. Bakit floor ang napili mong event? Kasi po, sa vault po, paulit-ulit lang po eh. Like parang tatakbo ka ng mabilis, tapos bam, tapos pagod ka po. Tapos ganun din po, paulit-ulit, mga 10 beses po gagawin. Sa floor po, kahit ano pong tirahin nyo, pwede ka pong nakaupo, pwede ka pong ganun.
And then, mas marami ka pong magagawang skills po doon. Mas flexible po yung skills doon. Kumbaga mas mailalabas mo yung creativity mo Yes sa, po. sa floor. Pag wala, tatakbo ka tapos tatalan ka ulit. Yeah. Oo nga. Malalabas mo rin naman po sa vault yung creativity mo. Pero parang, Yun lang yun. yun lang po. Like, limitado. parang limit Oo. lang. Kasi sobrang, kailangan niyo po ng sobrang lakas talaga doon, na legs and arms. And not like floor, kahit may nasa floor, parang kaya mong gawin din lahat. Oo. Ito naman, Eldru, nabanggit na kanina yung mga upcoming competitions sorry for the Olympics. Pero ito ba, ngayong taon bang, ito, 2025, ano ba yung mga parating mo competitions na pinag-aandaan mo ngayon? Para updated yung teammates natin. Siguro po 2 competitions lang po, pero major po sila. Isa po sa South Korea po, which is yung, what do you call this? Asian Championship po ulit. Like last time, yung nag-gold po ako sa vault. Sa Uzbek, yun po. Same competition lang po. And Junior Worlds po. Dito po sa Pinas gaganapin. Ayun, naabangan natin yan. Siyempre, Sigurado magkikita oo, tayo. magkikita tayo dyan. Yung Junior Worlds nga, dito kaganapin sa Pilipinas. So, Siguro po by November po. November. Or bare months po. Basta bare months po, not September, not October po. So, nilook forward mo na maglaro sa harap ng home court mo. Oo. Home court, home stage. Hometown. Hometown. Siguro po, ata. Hindi ba nagdag? Hindi pa sure. Hindi ka ba na? Hindi ko pa sure kung ready ako na umano sa ano natin. Dito po. Dagdag ka ba yun kapag alam mo Oo, puro Pilipino yung nanonood sa'yo? Siguro po kasi alam mo naman, expectation. Pero kahit sabi mong hindi mo sila pinapansin, pero syempre hindi mo maiwasan yung ganun mga pinagsasabi ng ibang tao. Well, normal na sa akin pero ayun nga, hindi nyo po maiwasan yung ganun. Ngayon, paano mo pinaghahandaan yung mga upcoming competitions na yun? Kasi magkasunod na halos, although yung isa sa November, November pa. Yung isa sa June na, malapit na. Next month po. Siguro, dinodoble ko po yung galaw ko. Kahit pagod na po ako, kailangan ko po kasi, gusto ko rin po kasing manalo po. Kaya, ginagawa ko rin po yung best ko po araw-araw. Para lang, not just for me and not just for family. It's because, dala-dala ko rin po kasi yung bandera natin. Kaya, gusto ko po talagang manalo. Naku, abangan natin yan si Eldru sa mga upcoming competitions niya. And for sure, maanga ulit tayo sa kanyang mga ipapakita dito sa kanyang mga competitions. Pero ito, Eldru, last na lang wala sa amin. Mensahe na lang sa iyong mga coach, to your family, to your friends, sa lahat ng mga sumusuporta sa iyong gymnastics career. Go ahead, Eldru. Shout out to my loved ones there. Mag-ingat kayo palagi and mahal na mahal ko kayo. Ayan. Yan. Maraming salamat, Eldru. Again. Maraming salamat kay Carl Eldru Yulo, isa sa ating pinakamalaking rising star sa eksena ng gymnastics.